ibigay ang kanyang pagbati at upang ipakilala ang ating punong lungsod, palakpakan po natin ang ating minamahal na Vice Alcalde, Vice Mayor Angela Lei G. Atienza. Magandang umaga sa inyo lahat. But to be honest, masaya ako dahil tinitingnan ko ngayon ang stage natin dito. At dalawa dito ay aking pamilya. Well, before anything else, palakpakan muna natin ang ating mahal na alkalde na si Yormisco Moreno Dumagoso, na kaya naging possible ang pagpapaganda at pag-ayos ng lahat ng mga health centers, hospital natin dito sa Manila dahil sa kanya. Ang ating magaling na head ng Manila Health, si Dr. Padilla, hindi rin natutulog yan. Si Doc Season na siyang gumawa ng paraan para maging maganda ang ospital nyo din dito at ang services. Palakpakan nyo naman! At kaya ko sinabi na pamilya dahil si Kong Amado ay ang aking pangalawang ama sa 5 distrito. Kaya palakpakan po natin siya. Isa pang trivia, since kapatid ko naman si Kuya Kim. Hindi niyo siguro alam, pero father-in-law ng aking kapatid, si Congressman Bagaching. Palakpakan niyo si Congressman Dondon Bagaching. Ngayon, alam niyo na. But anyway, well really, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, maganda na magkaalyado ang executive at legislative branch of government. Kasama naman ko sila narito sa ating harapan. Palakpakan niyo rin si Konsihal Bagaching na nandito ngayon, DJ, dahil pamilya ko na rin yan. Ang kanyang may bahay na si Hana, Konsihal Ryan Ponce, Konsihal Doc Almeron, at ang ating masipag na konsihal na alam kong buntis ngayon, Konsihal Attorney Quinton. Ang ating mga department heads na narito ngayon, ang aming mga lolo't lola, mga barangay officials na narito, and of course, ang mga masisipag na nagtatrabaho sa ospital natin dito ngayon. Nandito ako para ibigay ang mikropono sa isang tao na alam ko naman kilala niyo na. Pero ang gusto ko lang i-share ay ang mga narinig ko behind the man. Alam niyo, if there's anything I really appreciate about him is that talaga nagbibigay pagkilala siya sa mga dating mga naging leader natin dito sa lungsod. And nakita ko rin ang mga magagandang ginawa ng mga mayor natin dati, ginagawa pa rin niya hanggang ngayon dahil naniniwala nga siya na sinabi niya kahapon nang gagaya siya ng mga proyekto na magaganda mula sa iba't ibang administrasyon. And with that, kaya naman masasabi ko na may tatangos natin ang ilong ng ating alkalde ay isang magaling na alkalde na ang kanyang mga ginagawang programa para sa ating syudad ay tunay nakakatangos ng ilong ng mga Manilenyo. Kaya palakpakan natin ang ating magaling na alkalde na mula sa langit, si Yormisco Moreno Dumagoso. Thank you. Maupo po kayo. Maupo kayo. Maraming salamat sa ating Vice Mayor. Katulad ng naturan o itinuro sa atin ng mga matatandaan natin, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Especially nowadays. Maraming mga kabataan na nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy naman. Walang masama mag-enjoy because of access to information via technology. No? Ang impormasyong nakukuha nila ngayon ay wawaglit lang. Actually, ang impormasyon ngayon mabilis na eh. Thumb lang. Scroll lang ng scroll. So there's too much information and past information. Wherein, with those information in the minds and the hearts of our young individual, baka lang nakakaligtaan na natin kung sino tayo bilang Pilipino, kung ano tayo at saan tayo napapabilang. Kaya yung mga ganitong gawain ng inyong pamahalang lungsod sa pagbibigay, pagkilala at pagpapahalaga sa mga dedikasyon, panahon, and effort with regard to program of governance done by our previous leaders, we today must continue to yung man lang ma-emulate, maipaalala na there was one guy in
part of our lives and history of Manila. Para lang ito'y trivia, siguro yung mga matatanda medyo alam na to. Pero para lang sa katamtaman ng edad. Si Mayor Ramon Bagatsing is the hero of the country. One of the hero. Why? He fought against the occupier during World War II. Batang Sampaloc, Bombay. Di ba? Isipin nyo. Tingnan natin maigi. Bombay, Batang Sampaloc. Dito, naglingkod. Pumunta sa gera. Sumalo ng tingga. Hindi inalintana ang kanyang o panganib sa kanyang buhay. Nahuli, nahoyo ng mga ponjaps. Naglakad o mas kilala sa kasaysayan natin, Death March. Nag-survive. Just imagine that. So more than being a mayor, the country must, it's like what being done to others. Mayor Ramon Bagatsing is one of those Filipino to liberate the country. Oh, ito naman, medyo bago-bago. Oh. Plaza Miranda. Naalala ninyo? May granada. Alam nyo saan nahulog yung granada? Sa tabi ni Mayor Ramon Bagatsing. Oh. Kaya yung paa niya, isa't kalahati na lang. He survived, then became mayor. But before he became mayor, he continued to be of service to the people of Sampaloc. See, ito yung mga bagay na magbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon. Na kapag ikaw bilang isang bata o kabataan, nag-ayos, naglingkod sa bayan, yung mga susunod na leader will continue to immortalize you. And this is our own little way as leaders of today to continue the tradition, the culture at karakter nating mga Pilipino na wala tayong stiff neck. Marunong tayong lumingon sa ating pinanggalingan. So today, in our own little way, to not only to immortalize but to recognize the efforts done by Mayor Ramon Bagatsing for us to have what we have today. They're part of it. Kung parang yung mga, naalala nyo, bakit mahal na mahal ko yung mga senior citizen? Pansinin nyo, bakit hindi naman ako matanda. Parang apo na nga lang nila ako, yung iba sa kala, parang anak lang ako. Pero bakit mahal na mahal ko yung senior citizen? Kasi nung kalakasan nila, kahinaan natin. Uhugin pa tayo. Nung sila tinataguyod ang kanilang pamilya, tinataguyod ang kanilang sarili, tinataguyod ang ating pamayanan. Ngayon, ang mga marurupok na mga buto nila, bawal madapa, mababali ang balakang. Ngayon, nagkakaedad na sila. Mano ba naman na tayong mga bata ngayon ay ibigay ang pagmamahal at pagpapalaga sa ating mga senior citizen. Showing our gratitude as a citizen today. Yung tayo naman ngayon ang mga malalakas. Nung sila'y malakas, sila'y pinangalagaan tayo. Nung sila'y mahina na, tayo na ang lumakas, tayo naman ang mga laga sa kanila. The same concept of what we are doing today. Noong tayo mga atabs pa, uhugin pa, sila itinataguyod
ang ating syudad. Inaayos ang buhay natin sa syudad. Kaya po sa pamilya Bagaching, on behalf of the people of Manila, Kong Amado, Kong Don, DJ, si Amanda, Crystal, on behalf, andiyan ba si Rabi? Rabi, ayun. On behalf of the people of Manila, thank you sa tatay nyo. O tapos, may konti pa akong dagdag balita. Alam ko maraming chismoso sa Sampaloc eh. Ang lakad 7. Alam nyo ba, I think alam na to ng mga staff sa Sampaloc, meron akong sinusubukan na bagong teknolohiya. Dito ko pinasimulan sa ospital ng Sampaloc. Bukod sa nirenovate natin, yung emergency room, may kinabit ako diyang makina na napakalaga. Lalo na pag nagdideliryo kayo. Kailangan nyo ng oxygen pag nagdideliryo. Tama, mali? But when I modernize the oxygen system of the emergency room, we went further. I found the system being utilized in Korea. Sa mga matatayog na ospital sa Korea. Annyeonghaseyo. Salamhamnida. Samjopsal kimchichig. Saranghe. Talagang mga Korean novela inaantabayanan niya. I adopted that system and trying it now as a mode and peg for other hospitals. Ano po yun? Pag pumunta kayo sa Kodli ng emergency, may isang makina doon. Ang tawag po, oxygenerator. Okay. Ano po ang halaga doon? Parehong hangin lang yan, Yorme. Tama naman. Wala namang question. Pero, as like Eric said, our director, when they tested the quality of oxygen na ihigupin ng tao from 70% to 93% purity. Ano pinagkaiba no, Yorme? Hangin lang yun. Sa labas nga, mas marumi pa hangin. Nabubuhay na. Hindi po. Mahalaga po yun. Lalo na kung medyo nagbibilang ka na ng hingal. But kidding aside, that's one, the quality. But two, the most important one, every other day, we spend 9 tanks. Tama ba? At 50 kg. At 9,000 pesos each. Magano? 2,000? O, 1,000. O, di 1,000 na lang para madali kwentada. O para kwentas claras. Every other day, 9,000 pesos. So that would, I would assume it's 3 days per week. That's 27,000 pesos. Times 4, 108,000 pesos. Tama ba mathematics po? O hirit pa? Wala. Karta, 3 lines eh. Buta. 108,000 pesos. Isang portion pa lang ng pampublikong ospital. Isang portion pa lang. Kasi marami ring oxygen kailangan sa ibabaw. And so on and so forth. But, today, if we are going to be successful with this technology that we adopted for Ospital ng Sampaloc alone and multiply it and duplicate it all over our 7 hospital and ward and emergency room and operating room. Just imagine, just kwentada lang ito 108,000. May mataas ka ng kalidad na oxygen, alaws ka pang tosgas.
Kasi once binili natin yung makina, mamumuhunan tayo ng pang-5 taon. 5 years. Bawi na natin yung tsape. Pero habang buhay na natin ginagamit, wagas na tayo sa hangin. Kaya, importanteng ikinukwento ko to sa inyo kasi bawat sulok, bawat iskinita, bawat pagkakataon na may pamamaraan na maging masinop tayo at magasta natin just the same. Let's put 108,000 pesos sa paracetamol, vitamin E, vitamin D. Lalo ngayon, wagas ang doxycycline. Marami kaming droga ngayon, ha? Baka gusto yung tumira. Oh, di ba, ano ang Tagalog ng medicine? Droga. Oh. Ang pangalan po, doxycycline. Oh. Available po, tirahin nyo na. Available sa 6 na ospital at mga health center to protect you in itong nangyayaring pagbaha. But the thing is, just imagine, ilang hiringgilya, ilang benda, ilang bulak na pansapal sa ilong, mga gamit na pwede pa nating bigyan ng paggagasta o mga gamit sa ospital na ngayon ay nagdadatingan na sa kanya-kanyang mga bahagi ng ating. So, kaya rest assured to the people of Sampaloc, we, your Vice Mayor, and our Councilor, Councilor DJ Bagaching, pero mas gusto ko si Hana eh. Kasi si DJ, puro gout. Kasalanan ni Hana kasi masarap magluto si Hana. Kailangan tikman nyo yung kalyos niya. Nagtataka naman ako dito sa mga Kastila. Ang chichip. Bari mo kalyos kinakain. Samantalang tayo nung araw, nilalagyan lang natin ng asin yun. Kinakalkal mo lang yung sa maligamgam na. At di ba, maligamgam na tubig. Yung paa mo, may batya. Yung aluminum, yung panlabahan. Naalala yung aluminum nung araw, tinitira namin yun. Pag nasasalisihan namin. Oh, di ba, mainit na tubig. Lalagyan mo ng asin. Oh, tapos ano gagawin mo mamaya? Didi 4. Oh. Kaya sosyal tayo mga mahihirap. Eh, yung mga Spanish, kinakain nila yung kalyos. Ande, masarap ang kalyo niyan. Kalyos niya. No? Si Ana, tikman ninyo. Ha? Yung pagkain niya. Oh. Saka na yung servisyo niya. Oh. Councilor Lady Quintos. Ito naman, nagkakanak lang. Na-excite. Tumira ulit. Oh. Talagang gusto na gawing lolo si Wardy Quintos eh. Wardy, nakakadalawa. Tatlo na. Oh. Nandito po ang ating City Administrator, Wardy Quintos. Nako, ito, napakasipag. At least hindi ako nagkamali. Oh. Inarbor ko to sa inyo. Doc Francis Almiron. Councilor Ryan Ponce. Councilor Eunice Castro. So again, nandito ang puti na ang buhok, ang masipag nating direktora ng Manila Health Department, Grace Padilla. Magpapaparlor na raw siya. Sana nga puti na lang eh. Ako, pangarap ko, puti na lang kasi dami ko ng puti. Ang mahirap yung HIV. Hair is vanishing. But today, really, pumanatag kayo, mga kababayan ko sa lungsod. Magulo ang politika. Magulo ang mundo. Malilito ang tao. Malamang nag-aaway-away pa kayo kung sino may kasalanan o kung sino tayo, kung kanino tayo. Huwag nyo na silang intindihin doon. Hayaan nyo na sila roon. Dito na lang tayo sa Maynila. Let's just focus. Help me. Help
I cannot do it alone. Help me for our children's future. Gawin na natin lahat ito. Ikayod na natin. Gamitin na natin lahat ng abilidad natin. Maipagtaguyod natin ang ating pamayanan at pamilya. Para yung naranasan natin ngayon, yung mga naranasan natin, wag nang danasin ng mga apo at anak natin. Kaya patuloy kong ipinakikiusap, palakpakan ninyo ang inyong mga barangay official. Yung tuwing Sabado, pinaglilinis ko kayo. Di ba? O kita ninyo, nagbunga na. Binabaha na sila, tayo hindi pa. O nung umapaw sila, saka lang tayo bumaha. Tama, mali. Sa kanila, tambak-tambak. Sa atin, pwede makita isda. I mean, you have to give it to yourself. I have to give it to you. Yung unti-unti ninyong winawalis, 1 kilong basura, 1 kilong buhangin sa imbornal. Pag pinagsama-sama ko 1 kilo tuwing Sabado, 896 kilos yun. Nabara sa imbornal. 1,000, almost 1,000 kilos na basura nasa lapag na dadamahin or tatangayin ng baha. Just imagine. Kaya po mga kababayan, huwag niyong ilalabas ang inyong basura. Sundin ninyo. Gagarantiyan, pag hindi dumating yung truck, pagalitan ninyo ako. Pero habang wala yung truck, sinupin natin yung ating mga basura sa ligtas na lugar na bahagi ng ating tahanan. Kasi, katulad ng naturan ng komersyal noong 1980s sa Nestle, basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Katulad ng isang kanta, mga rockers, to Jones, itapon, tapon, tapon niyo, basura niyo, itapon niyo, ang babaho niyo, basura niyo. May kantang ganun. Kami lang nagkakaintindihan. To Jones. But kidding aside, Nay, Tay, ipagmalasakit na natin ang Maynila. Di bali tayong luma. Di baling pamisa-misa, nakakakita tayo ng squatter. Okay lang yan. Di bali tayong mahirap. Hindi natin kailangan maging dugyot. Nagnisnis, ang damit. Sulsihin natin. Di baling luma, basta bagong laba. Di ho ba? Yun naman ang itinuro sa atin ng ating mga magulang. Kaya, mga nanay tatay ko, tulong-tulong tayo. Kasi kami, ni Vice Mayor, mga department head na nandito, kaming lahat, ay magtutulong-tulong kami. National government, local government, private sector, at pamayanan. Because if we are together, we can fulfill the dreams and aspiration of Mayor Ramon Bagaching to make the city of Manila great again. And that is the challenge for us today. Nung ipinasa sa atin ang sulo, tayo ngayon ang may tangan ng sulo. Sulo ng responsibilidad upang itaguyod ang inyong sarili, ang inyong pamilya, ang ating pamayanan, kami, ang ating pamahalaan para paglingkuran ng maayos, masinop, at episyente ang bawat mamamayan sa lungsod, kasama na rin ang mga taong dumadako tuwing araw dito sa lungsod. Kaya po't mag-iingat kayo, may bagyong paparating. Nasa gate lang. Hindi pa umaabot dito. Ingat kayo. But rest assured, ang gobyerno ng Maynila, maaaring hindi perpekto, pero tiyak po. Ito, tiyak, garantiya. Pumunta na kayo kay Cebuana Luwilier. Sanlan nyo na to. Hindi man kami perpekto, pero tiyak, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Magandang umaga po. Sa mga lolo't lola ko, malapit na ang lubi-lubi. I love you. Mag-iingat kayo at pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! God first. Thank you.